so look at this. Yung dati kong account on hold, na-open ko na ngayon. Good day mga ka-Bomboms Bookplate. Nag-open ba kayo ng Gcash account nyo pero meron kayo nabasang account on hold? Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba yung solution. Kailangan nyo pa rin ng Gcash app and okay lang kahit hindi nyo ma-open yung mismong Gcash account nyo dahil dito naman sa may front ng Gcash meron ditong help center. So, hintayin ko lang mag-open tong app. And habang hinihintay pa natin mga ka-Bomboms, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe for good luck. Thank you. So dito nga sa may front ng Gcash, makikita natin yung help center. Ito yung kailangan natin i-click. So kung mapapansin nyo dito sa may pinaka-front, wala dito yung ating concern. So ang kailangan natin gawin dito ay gamitin natin yung search tool. So itap natin tong search. Then itatype natin dito yung concern natin. Account on hold. Then, enter lang natin and hintayin natin yung mga related articles dun sa concern na tinype natin. So, dito, meron dito mga pagpipilian. So, meron ditong account is on hold. Ito yung pang general. And meron din naman dito yung my child's Gcash Junior account is on hold. Meron na kasing tinatawag na Gcash Junior account. So, para yan sa mga under 18. Okay? Pero kapag kayo ay hindi naman Gcash Junior yung tinatry nyong i-access, ang kailangan nyo i-tap dito yung account is on hold. So, tap natin to. And here, mababasa natin dito na meron explanation si Gcash kung ikaw daw ay naka-receive sa email mo ng notice na yung account mo ay for deactivation. Ang gagawin mo, i-click mo lang tong here. Then, mabibigyan ka ng form. So, try natin tingnan para sa mga naka-receive ng email na yung kanilang account ay for suspension or deactivation. So, ayan, hindi ko na isa-isahin. So, back lang ako doon. Pero kung gusto nyo gawan ko ng tutorial yon, halimbawa meron kayo na-receive sa email, ilagay nyo lang yan sa ating comment section para meron kayong tutorial na sasabayan ng step by step, okay? And dito yung pangalawa naman, kung kayo ay meron na-receive naman sa may SMS, halimbawa meron silang pinadala na ang message ay your Gcash account was put on hold due to routine verification. Ito yung i-click nyo. Click here to contact support. Pero mga ka-Bomboms, etong tutorial natin today ay para sa mga taong walang na-receive sa kanilang email and wala din na-receive sa kanilang SMS. So, paano nga ba yung gagawin nyo kung pareho kayong walang na-receive? So, kapag wala kayong na-receive, ang gagawin nyo, itap nyo tong chat with Gigi. And dito, mabibigyan pa rin naman kayo ng form. So, i-guide ko kayo para makita nyo yung dapat nyong sabihin dito. So, once na mag-greet na tayo ni Gigi, i-type na natin dito yung pinaka-concern natin sa may message box. Account on hold. And hintayin lang natin na mag-reply si Gigi and kailangan maghanda rin kayo ng mga documents na makakapagpatunay na sa inyo yung account. Okay? And pwede nyo rin i-screenshot yung pinaka nasa front ng Gcash nyo na nakalagay account on hold. So, dito kailangan natin mag-provide ng ating mobile number na naka-register dun sa account na hindi natin ma-open. Then, send lang natin. Sorry, hindi ko nabasa yung instruction. So, napaka-importante talaga na kapag nakikipag-ugnayan tayo sa may customer service, binabasa natin yung instruction. Katulad dito, ang na-input ko with 0. So, dito ang i-input natin ang number natin, tatanggalin natin yung 0 sa unahan. So, instead na 11 digit, magiging 10 digit na lang. Then, send ko lang ulit. Dito, mababasa natin na upon checking, you may now log into the Gcash app. Let me know if you still encounter any issues so I can assist you further. So, yung sa akin kasi, meron ako nakitang on hold nga daw yung account ko. But, dito, upon checking daw, sabi ni Gigi, yung aking account ay wala naman ng problem and pwede ako mag-try na mag-re-login ulit. So, kapag ganito yung nabasa nyong message, good news yun kasi pwede nyong itry, baka gumagana na yung Gcash nyo. Pero kapag iba yung nabasa nyo, lagay nyo lang yan sa ating comment section or kung kaya nyo naman sagutin, dahil ang procedure lang naman dito, hihingan lang din naman kayo ng ID or meron silang form na ibibigay sa inyo. So, ang pinakamahalaga, na-guide ko kayo kung paano nga ba tayo makakahingi ng form kay Gigi. So, ayan, nag-try akong i-open ulit tong luma akong Gcash account and maghihintay lang tayo dito ng OTP.
So, let's see kung makikita natin. Kung ma-open ko na nga ba yung account ko na on hold. So, dito GCash would like to know your location. I-tap lang natin yung share location para ma-access natin yung GCash. Allow all the time. And input na natin dito yung ating PIN. Oh, so look at this. Yung dati kong account on hold, na-open ko na ngayon. So, I don't know kung bakit. Hindi rin naman ako nagsubmit ng ticket before. Pero, ngayon na-open ko na. So, guys, kung hindi nyo ma-open or yung account nyo ay on hold, pwede nyo itry gawin yung ginawa natin kanina. Tapos, kapag ganun din yung na-receive nyo kay Gigi na message, pwede kayong mag-try ulit mag-login sa inyong account. Pero kapag iba yung message na nabasa nyo, ang gagawin nyo, i-comment nyo yan sa ating comment section, or pwede naman gawin nyo na din kung ano yung pinapagawa sa inyo ni Gigi. For example, hinahanapan kayo ng documents na nagpapatunay na kayo yung may-ari ng account nyo, i-send nyo lang. Or kung meron silang form na ipapasagot sa inyo, sagutan nyo lang, then maghintay na lang din kayo ng respond nila sa inyong email. Okay? So, magmamonitor lang din kayo. Depende kasi kung ano yung sasagot ni Gigi upon checking dun sa inyong account. Okay? Yes, i-register this phone. So, i-register natin yung ating 879690. There you go. So, ayan, makikita niya, sobrang tagal ko nang hindi na-open tong GCash account ko na to. Siguro may 5 years na. Pero dahil active pa naman yung mobile number ko, mas mabilis sigurong binigyan ng pagkakataon ni GCash na ma-reopen ko ulit. Okay? So, hindi ko naman to dinelete before. Kusa na lang talagang nag-on hold na. Siguro dahil hindi ko rin naman na-open ng matagal na panahon. So, mapapansin nyo, basic account lang din ito. Hindi pa siya fully verified. So, mas hindi na masyadong mahigpit si GCash. Before kasi, ang alam ko, kapag na-on hold na, mas mahihirapan kang makuha ulit yung account mo or ma-open ulit yung account mo kapag hindi ka pa fully verified. Pero in my case, makikita nyo, basic pa lang yung account ko and kailangan ko pang i-verify, pero na-open ko naman. And makikita nyo, andito pa rin available balance ko before. Meron akong 3 pesos dito. And let's see kung meron nga ba akong G-Save dito. Hindi ko na kasi maalala talaga, guys. Anyway, so hanggang dito na lang video natin for today. Thank you for watching and stay blessed everyone. And don't forget to like and subscribe. And huwag kayong mahihiyang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Bye!